Happy Sunday mga ka-curious. Okay, so may nadaanan ako sa YouTube kanina na naglilinis siya ng MiG-22 ba? Yun, sabi ko, ito na ano ko eh. Hindi ako mapakali eh. Kasi sabi ko yung wood niya parang walang finish. Alam ko meron akong varnish diyan, and true enough nakagilap ko yan sa garahe namin. So sabi ko, bago ko to madumihan, madamage, or hawakan ng hawakan niya, mag-iiba yung kulay niyan eh. Sabi ko, lagyan natin ito to protect it. Tapos ganyan lang yung angle para sana makalusot kay YouTube to. Alam niyo si YouTube eh, recently nagiging retarded na talaga si YouTube eh. Nagulat ako yung mga 30 round magazine pala. Diyos ko po, bawal. So ito, gamit tayo alcohol. Ay, 91%. Sayang naman pala to, 91%. Linisin muna natin, no? Ito natin trigger yung OCD ko eh, na bago ko hawakan ng hawakan to or gamitin natin sa range, hindi natin ng kahit papano is protectionan natin. Yan. And ganyan lang yung angle natin, hindi natin papakita kung ano to, kung ano tong bagay na to. Hindi natin yan papakita kasi hindi ko nga, retarded na si YouTube eh. Kung ano-ano. Kumusta ang Sunday? Happy Sunday! Si Sir Juan de la Cruz. Nakita ko yung ano mo, message. Di pa ata hindi, dami, very busy. Dami kong inaano sa Facebook. Nire-replyan dun sa kabila, sa ano, sa Vladimir channel ko. No, anyway, yan, dito tayo. Mapapansin nyo, ito yung t-shirt ko. Ito yung paborito kong pambahay na t-shirt na pang mekaniko, pang backyard. Gusto ko to kasi ito yung pinakaluma ko eh. Yung isa kong mas luma pa dito, tinapon ni Mrs. na walang paalam eh. Sabi ko sa kanya, wag mong tatapon eh. Tinapon niya nang hindi ko alam. Comment down below, pares din ko ba kayo, may mga luma kayong t-shirt, yung talagang ang lambot na. Yun yung gusto ko isuot. Tsaka ano, pagka yun, may ginagawa ko, lalo na pagka nagme-mekaniko, hindi ako manghihinayang na ano, na madumihan, mapunit or whatever. Kaya yan, ito palagi ito nasa video ko sa DIY. Yan. I think ano, tuyo na siya. Mabilis lang naman matuyo. And then sabi ko, pampahid, ano na lang, paper towel na din. Ano pa tayo ng brush eh, hindi naman tayo ganun kaselan. Paper towel na rin gagamitin ko, mga ilang ano lang naman to, pahid eh. Yan, pahid. Para alam nyo yung polyurethane, dami ko pa pala oh. Ayun oh. Protectionan natin yung ano eh, yung wood. Yan. So if YouTube is watching, ano to, woodworking to sana naman wag mo namang ano i-restrict o demonetize. It's working guys, kahit paper towel lang. Hindi na kailangan bumili ng brush. Ang hirap din kasi sa mga brush, alam nyo ba yon? Kailangan mo pa yan linisin para hindi tumigas. Samantalang itong paper towel na to, tatapon ko na to pagkatapos. Yan, okay, mukha naman yan, nagiging glossy na siya. Gusto ko lang kasi ma-protectionan siya sa hawak-hawak, especially sa dumi, oil, and what do you call this? Yeah, yung oil. Ang ganda. Mas maganda pagka yan, naka-polyurethane. So ibig sabihin meron siyang protection. Siguro sabihin nyo, matatanggal din naman yan kasi pagka pinatok mo, true. As much as possible, ingatan natin yung gamit natin. Kesa hindi, diba? Kesa hindi mo ingatan, gamit ka ng gamit. For some reason, siguro pag tumatanda ka, or pag madami ka ng barel, gusto mo naman yung mga wood furniture. Ayaw mo na yung mga tactical. Kasi marami na akong tactical eh. Lalo na sa AR. Marami ng tactical eh. So tanongin nyo siguro, bakit yan binili mo yung stock
metal, hindi wood. Kasi etong Trooper version ng Visca, yan yung configuration. Tsaka akala ko kasi nga folding stock yun. Binili ko siya online eh. Kasi actually may mali eh. Kasi may yung ibang vendors, sa description nila nakalagay folding stock talaga eh. Daya eh. Pero sabi ko nga, nagugustuhan ko na siya. Nagugustuhan ko na. Ayan, maganda na oh. Pag nilagyan mo pala ng varnish, magmumukhang mahal. Premium. Paboritong word ng bayaw ko. Kuya Jason, premium eh. Premium yung yung pagkain. Premium yung hotel. Paborito niya yung word. Sa kanya ko palagi naririnig yan eh. Oh, shoutout doon sa bayaw ko, si Albert. Albert. Yan. Maganda pala. Mas nagmumukha siyang mamahalin. Okay. So ito, wood lang siya sa harap. Yung stock nga niya, triangle na all metal. So, inisip ko pa kung anong gagawin ko eh. Kasi yung metal na triangle, pag nag-cheek weld ako, ang lamig. Malamig dito eh. Malamig. So, I assume pag mainit din yan. Diba? So, usually ang ginagawa ng mga gun owner, shout out kay Kalashnikov or kay Briley, kay Bricks, yung kanyang folding AK556 ng shooters, nilagyan niya ng paracord. Usually paracord ang binabalot dyan eh. Pero I don't know kung gusto ko ang paracord, no? Kasi meron akong ginawa doon sa Keltec sub 2000 ko, yung grip rubberized grip tape ng mga tennis racket. Yun ang nilagay ko, rubberized na grip tape ng tennis racket. So pinag-iisipan ko pa kung yun o paracord. O nga naman, mas matibay ang paracord. Mas matibay, tsaka dual purpose, magagamit mo siya for survival. Gumanda na oh. Gumanda na. Mukha nang mahal yung aking hampas lupa na AK. Sabi ng kaibigan natin na si Juan de la Cruz, ano sinasabi mo hampas lupa? Actually, pwedeng pang hampas sa lupa yan kasi solid na bakal yung yung stock eh. Solid na bakal eh. Hindi kasi ito eh, isa, if not pinakamura na AK ngayon sa market. And I just ngayon nga ako nanood ng mga reviews. Si Brandon Herrera pala ni-review din itong Century Arms Visca. Naka 6,000 rounds si Brandon Herrera. O yung mga gun guys yan, don't tell me na hindi nyo kilala si Brandon Herrera. Hopefully ma-meet natin siya sa future. Malapit lang siya sa akin eh. Dito lang din sa Texas yun eh, si Brandon Herrera. Bandang San Antonio side. Magkakalapit lang sila ni Demolition Ranch. Sadly, hindi natin mabibisita si Demolition Ranch kasi sinara niya na yung ranch niya, di ba? Ako nagdududa talaga ako doon eh. Comment down below ano nangyari sa kanya eh. Ano nangyari? Yung sobrang sikat na gun tuber, tapos just like that, parang iiwanan niya lahat. Ano kaya nangyari? No? Is it personal, really personal, o na-coerce ng ng gobyerno? Parang yung nangyari kay FPS Russia. Hinanapan ng butas si FPS Russia. May nagko-comment sabi, ano daw nangyari kay FPS Russia? Well, idol naman natin siyang lahat, di ba? Idol natin yan. Mo gusto may gun guy ka tapos di mo idol si FPS Russia, di ba? So idol natin yan si FPS Russia. So sobrang sikat niya. Nakuha niya yung attention, yung unwanted attention ng mga anti-gun people, anti-gun politicians, the left, yun eh. Ay, sorry. Nakuha niya ang attention ng mga yun. Talaga pinag-initan siya. Siyempre, by law, hindi ka pwede gumamit ng ng controlled substance. Tapos may dala kang barrel. I think in-stake out nila si FPS Rush. Ano ibig sabihin? Inabangan, sinurveillance, tinignan nila, no? May conspiracy theory diyan eh. Ay ba, okay na oh. Mali kaya ginagawa ko, pahid ako ng pahid. At pala pinabayaan ko lang matuyo. Ayoko kasi magkaroon ng mga blots or hindi pantay na side. Pero ayan nagmukha na siyang mahal oh. Wow. Polyurethane for the win. Varnish. Minwax. Ano nga yung tatak sa Pilipinas ng varnish natin? Dito kasi minwax ang sikat eh. Alala ko noon eh, kasi nagpapagawa ko dati ng bahay. Yung bayaw ko, nagpipintura yun eh. Palagi niya na may mention yung varnish eh.
Mga abong varnish yung sikat sa Pilipinas. Ayun, nagmukha na siyang mahal. Ang galing talaga ng ano no? If you take care of your stuff, lalo na yung mga wood products. Kanina kasi bare wood. Ngayon, pag finish yan, and anyway, maski naman sa US pagka finish nila to, dadagdag nila yan sa presyo kasi mahal lang mahal lang labor dito sa US Mahal yan, yung ginawa ko, siguro, kung Amerikano gagawa niya, I mean, yun talagang they do this for a living, siguro sisingilin ka ng $100 para simpleng pagpahid lang. Mahal ang gawa mahal ang labor. Parang yung sa aircon, no? Magpapalit ka lang ng capacitor. Yung capacitor $20 lang sa Amazon, pero ang sisingilin sa iyo $400. Wow. Anyway, yun. But ano may pinag-uusapan ko? Si FPS Russia. No? Inabangan yan, sinorveillance yan. Ano ang tawag sa kanya ng mga pulis? Tinrabaho yan si FPS Russia. Ano ibig sabihin? Hinarang nila sa FPS Russia, nasa kotse, may barrel, tapos nakitaan siya ng marijuana, ng marijuana. Tapos syempre, sabi ko nga, mainit si FPS Russia, nagpapasabog ng mga tannerite, ayaw ng ATF yun. May mga sumasabog-sabog. Gumagamit niya ng mga automatic na weapons, pero malamang may mga permit naman yun. Napakatanga naman niya para i-publish sa internet tapos walang permit. Dito kasi guys, yung automatic kasi controlled or regulated. That's the right term. So, yan nga, inabangan siya. Tapos nahulihan siya, and then nabaltaan ng lahat na sumuko na si FPS Russia sa pagbablog. Hula ko, naipag-plea deal yan, naipag-bargain sa gobyerno. Siguro sabi niya, wag niyo ako ikulong, hindi ko nagagawin tong mga to. O yan ang nangyari. So malaya siya ngayon, nagbo-broadcast nga sa radio station, pero hindi niya na ginagawa yung accent na yon. Talagang kinalimutan niya na yung FPS Russia niya na identity, na sumikat a long time ago. Okay? Ay, may barnis pa. Barnisan ko tong table. Sunday morning, anong ginagawa ko? Eto, nag-woodworking. Kung nanonood si YouTube, woodworking po tawag dito. Handicraft. Handicraft. Kaya ayoko ipakita yung full length ng item na to. Shout out. Sabi nga if you know this part, we can be friends. Kasi I know yung mga indigan guys, hindi alam, ano yan? Ganda pag nilapit pa. Ano yan? Gumanda guys, galing. Napakasimpleng, ayoko sabihin yung word na nagsisimula sa letter M. Napakasimpleng pamamaraan na lang, no? And konti lang halos yung ginamit ko. Nagmukha na siyang mamahalin. Actually, yung isang gusto ko na pagbibili ako ng isa pang AK, yung all wood, yung wood dito, tapos wood din yung stock. Meron yung galing Poland, Pioneer Arms, maganda nila. Maganda yung wood nila. Actually, the other night nung nag-scroll ako sa internet, meron ako nakitang Pioneer Arms na furniture. To, yung furniture nila wood dito, tapos wood yung stock. $99 hairs. Sabi ko, sayang naman, bibili na lang ako ng ibang AK kasi bibilin ko yun, tatanggalin ko to, anong gagawin ko to? Wala, tatapon na. Tapos yung stock nito, gusto ko na yung triangle stock nito. So ayan guys, kumusta? Happy Sunday guys. In a few minutes, alis kami ni AJ, magsisimba kami, si Mrs. on call. That's the fact of life, no? Kanya-kanya activities. Pero syempre, hindi natin pababayaan yung mga anak natin na may magpunta sa tamang daan. Kasi palagi ko sinasabihan si AJ, sabi ko sa kanya, if we are eating to feed our body, we should go to church and hear the word of God or the word of the Lord. Kasi yun yung pagkain ng ating spirit. So with that,
Happy Sunday. See you next time. Bye.